Hebrews chapter 4. Praise God. Thank you, Lord. Taong 1927 po, ay may isang Russian inventor na nagngangalang Leon Theremin na nag-invento po ng isang device na kung tawagin ay closed circuit television o mas kilala sa tawag na CCTV. Amen? Ito po ay inimbento niya upang magbantay sa mga magiging bisita doon sa kanilang lugar na tawag ay Kremlin sa Moscow. At taong 1942, ito po ay mas dinevelop pa ng German engineer na si Walter, di ko alam kung paano banggitin yung kanyang apelido, Bruch, parang ganun, Walter Bruch, na ginamit sa World War II para mag-monitor sa mga pinapakawalang rockets noong panahon ng digmaan. At sa paglipas po ng panahon, lalo na sa pagpasok ng taong 2000 hanggang ngayon, ay dumami na po ng dumami ang device na ito na CCTV. Dumami na po ng dumami ang nagpakabit ng CCTV sa iba't ibang lugar. Katunayan nga po, halos sa lahat po ng lugar na pupuntahan po natin ay pwedeng may CCTV. Pumunta ka sa mall, may CCTV. Pumunta ka sa mga kainan, may CCTV. Pumunta ka sa opisina, may CCTV. Sa convenience store, may CCTV. Sa mga tindahan, kahit na yung mga pangkaraniwang sari-sari store, may CCTV na ngayon. Amen? Sa mga kalsada, may CCTV. Pati nga sa bahay, sa mga bahay, sa labas at sa loob, ay may CCTV na rin. Ginawa ito ng mga tao dahil nakita po ng mga tao na malaking tulong ang CCTV para makita at ma-review ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. May mga biglaan po kasi nangyayari na hindi natin inaasahan at hindi na natin yan mababalikan dahil lumampas na. Pero dahil sa gamit ng CCTV, pwede nating balikan at tignan ng mabuti kung ano talaga ang nangyari. Tulad nga nung nangyari dyan sa kanto nitong March ba yun? Amen. Nasagasaan ng jeep ang isang nagbabike na lalaki. Dyan lang po sa kanto, sa crossing yan. Amen. Grabe po ang impact dahil tumilapon talaga yung nagbabike. At sa una, hindi matukoy kung anong nangyari o kung sino ang mali. Pero buti na lang ay may CCTV yung malaking bahay dyan. Na kita yung pinangyarihan ng insidente, kaya natignan nila at na-review kung ano ang nangyari. Amen? Tapos dagdag ko na rin, nag-research din ako, sabi doon, which country has the most CCTV cameras in the world? Ano daw bansa ang may pinakamaraming CCTV camera dito sa mundo? Ang lumabas po ay 10 bansa. Ito po yung top 10 na bansa, pero ang babanggitin ko lang po ay 3. Top 3 na bansa na pinakamaraming CCTV cameras sa kanila. Ang top 3 po ay ang bansang Germany. Meron po silang 5.2 million CCTV cameras. Imagine kung gaano po karami yun, 5.2 million. Million po million ng mga CCTV sa bansa po nila. Ang top 2 po ay ang Estados Unidos, ang Amerika. Meron po silang 50 million CCTV cameras. Amen? Ang top 1 po ay ang bansang China. Meron po silang 200 million CCTV cameras. Amen? Ang dami po, no? Kahit saan ka siguro magpuntang lugar doon sa China, may CCTV, no? Grabe, may CCTV naman dito. Pagpunta mo doon sa kabilang, may CCTV na naman dito. Amen? Ibig sabihin ng mga CCTV, may nakatingin sa'yo, may nagmamasid sa'yo. Amen po ba? Amen. Hindi po nakapasok ang Pilipinas, hinahanap ko. Kasi daw, may lumabas noon na katuwaan lang naman, hindi na daw po natin kailangan ng maraming CCTV. Bakit daw po? Dahil marami naman daw po marites dito sa Pilipinas. Sila daw ang nagsisilbing CCTV sa Pilipinas. Ang Pilipino talaga, ang galing sa kalokohan po no? Sino Pilipino ngayong umaga? Ako hindi. Ngayong umaga, kung bakit ko po yung binanggit, ay dahil bago pa ma-invento ang CCTV, may mga kapatid sa ating Panginoon, bago pa nalikha ang buong mundo, bago pa magkaroon ng tao, bago pa magkaroon ng mga bagay dito sa mundo, ay meron ng CCTV. Alam niyo po ba yan? Bago pa malika itong sanlibutan, itong mundo, meron ng CCTV. Ang
ang tinutukoy ko pong CCTV ay walang iba kundi ang mga mata ng ating Panginoon. Amen. Are you ready, mga kapatid sa ating Panginoon? Ito po ang ibabagi ngayong umaga, the eyes of the Lord. Ang mga mata ng ating Panginoon. Basahin po natin Hebrews chapter 4 verse 13. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Praise God. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sabi po sa English, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He's the one to whom we are accountable. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y sumantaling manalangin ngayong umaga, Panginoong Diyos, pagpalain, samahan at pangunahan mo ang pangangaral ng iyong salita. Panginoon, magbukas ka ng mga puso't isipan. Ngayong umaga, Panginoon Diyos, tulungan mo kami, bigyan ng kaunawaan, bigyan ng kaalaman, bigyan ng karunungan. Panginoon Diyos, haleluya, aming inaaniyan ang banal mong presensya, kumilos sa amin ngayong umaga, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, haleluya. Lord, marami pong salamat, magpakumbabang puso kami. Ngayong umaga, ikaw ang mataas, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nabasa po natin, mga kapatid, sa liwanag po ng salita ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay merong paningin. Nakakakita. Parang CCTV. At nais ko pong sabihin sa bawat isa na ang pinakamalawak na lugar na sakop ng CCTV at kita ang buong mundo ay ang langit. May CCTV po ang langit. At yung CCTV po ng langit, talo niya ang mga CCTV sa Estados Unidos at sa China. 200 million, 50 million, hindi yun sapat. Sa kanilang bansa lang yun. Pero ang langit, buong daigdig. Lahat ng bansa, kita po ng ating Panginoon. Dahil ang CCTV po ng langit, ang tinutukoy ko po ay ang mga mata ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Nais ko pong sabihin ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, tingin po kayo lahat sa akin. Tingin po kayo lahat sa akin. Sabi ko kanina, amen, ang CCTV ng langit, ang tinutukoy ko po ay ang mga mata ng Panginoon. Gusto ko po sabihin sa bawat isa ngayong umaga, kita po ng Panginoon ang lahat. Amen. Kaya yun po ang unang punto, the eyes of the Lord sees all. The eyes of the Lord sees all. Everything and everyone under the sun, God sees. Lahat ng bagay, lahat ng tao sa ilalim ng araw, kita po ng ating Panginoon Diyos. Amen. Una, nakikita po ng Panginoon ang lahat ng nangyayari. Hindi po natin nakikita ang nangyayari sa ibang lungsod dito sa Metro Manila. Hindi po natin nakikita ang nangyayari sa probinsya. Hindi po natin nakikita ang nangyayari sa ibang bansa. Pero nakikita po ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo. 2 Chronicles 16 verse 9, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Amen? So una, nakikita ng Panginoon ang lahat ng nangyayari. Ikalawa, nakikita po ng Panginoon ang lahat ng tao. Amen? Hindi sa lahat ng oras nakikita ka ng magulang mo. Hindi sa lahat ng oras nakikita ka ng boss mo sa trabaho. Hindi sa lahat ng oras nakikita ka ng professor mo sa paaralan. Hindi sa lahat ng oras nakikita ka ng asawa mo. Hindi sa lahat ng oras nakikita ka ng mga anak mo. Hindi sa lahat ng oras ay nakikita ka ni pastor. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, kapatid, sa lahat ng oras, bawat segundo sa iyong buhay, nakikita ka ng Panginoon. Psalms 33 verse 13, mula sa langit, minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Napakalinaw ng salita ng Diyos. Mula sa langit, minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Tingin sa kanan, walang nakakakita. Tingin sa kaliwa, walang nakakakita. Tingin sa likod, walang nakakakita. Tingin sa harapan, walang nakakakita. Tingin sa taas, merong nakakakita. Amen po ba? Ang ating Panginoon. Praise God. Ikatlo, nakikita din ng Panginoon ang ating puso.
Yan po ang isang bagay na ikaw lang at ang Diyos ang may alam ang nilalaman ng ating puso. Dahil mas tinitignan ng Panginoon ang ating puso kaysa sa ating panlabas na itsura. 1 Samuel 16 verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon tumitingin sa puso. Amen po ba? Hindi nakikita po ng ibang tao ang eksaktong nilalaman ng ating puso, pero yan po ay nakikita ng ating Panginoon. Pwedeng maayos ang ating panlabas, pero marumi pala ang ating puso. Hindi alam ng ibang tao, amen, na may sama ka ng loob kasi pangiti-ngiti ka lang. Hello, kapitbahay. Diba? Pero sa loob mo, sige. Amen? Hindi alam ng Panginoon, amen, ang nilalaman ng ating puso, pero yan po ay alam po ng ating Panginoon. At ngayong umaga, sino pong nakakaalam na maging eksaktong iniisip mo sa oras na ito, alam ng Panginoon. Ang tumatakbo sa iyong isipan, alam ng ating Panginoon. Kasi po sa Bible, paminsan ang puso at ang isip ay pareho po ang pagsasalarawan. Amen? Isa pa, amen, dahil alam ng Panginoon o tumitingin ng Panginoon sa ating puso, alam din ng Panginoon ang ating puso pagdating sa Kanya. Ano ibig sabihin mo, Pastor? Kung totoo ba tayo sa ating Panginoon? Kung buong puso ba tayong nananampalataya sa Kanya? Kung buong puso ba tayong naglilingkod sa Kanya? Kung buong puso ba tayong sumusunod sa Kanyang kalooban? Amen? Dahil ang Panginoon mas tumitingin po sa puso. Ibig sabihin, mas interesado ang Panginoon sa nilalaman ng ating puso kaysa sa ating panlabas na estado. Ika-apat, mga kapatid sa ating Panginoon, dahil nakikita ng Panginoon ang lahat ng tao, nakikita ng Panginoon ang ating puso, ibig sabihin, nakikita din niya ang lahat ng ginagawa natin. Ang hila ng amen, gusto ko malakas na amen. Amen. Sabi ko, dahil nakikita ka ng Panginoon, nakikita niya ang iyong puso, amen, nakikita din ng Panginoon ang lahat ng ginagawa mo. Mahirap po may amen, ano? Ibig sabihin yun, pag mahina ang amen. Proverbs 5:21, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitignan ka niya. Saan ka man naroroon, tinitignan ka ng Panginoon. Lahat hindi lang iilan, sabi lahat ng iyong ginagawa. Nakikita ng Panginoon. Parang mo pakinggan, pero ito po ang totoo, amen, bawat hakbang na ginagawa mo, literal, bawat hakbang na ginagawa mo, kita ng Panginoon. Amen. Bawat hakbang, lalakad ka dyan, saka magpunta, anong ginagawa mo, kita ng ating Panginoon. Tingnan niyo sabi sa Job 34:21, bawat kilos ng tao ay tinitingnan niya, ang bawat hakbang nito ay dilingid sa Kanya. Bawat kilos ng tao, bawat kilos ng tao, tinitignan ng ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, alam nyo, habang ginagawa ko nga ito, naniniwala po ako, kahit hindi na ako mangaral, basahin lang natin yung mga Bible verses na pina-flash dito sa monitor, sigurado, nangungusap ng Panginoon sa iyo ngayon. Amen? Amen. At para pala tayo? Ito pa lang, yung mga Bible verse pa lang, alam ko, nangungusap ng Panginoon sa iyo ngayon. Kapatid, kamusta? Anong ginagawa mo kapag wala ka na dito sa church? Ang kapatid sa ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon, saan man tayo magpunta, ano man ang ginagawa, nakikita ka ng Panginoon. Ito po ay babala sa mga gumagawa po ng hindi matuwid at hindi po mabuti. Warning, babala. At ito naman po, syempre, ay kalakasan sa mga gumagawa ng mabuti at matuwid. Wala kang kailangang itago. Lord, please, sige, tignan mo ko.
Pero kapag may ginagawa tayo kakaiba at kababalaghan, ito po ay warning at babala. Bakit? Nakatingin ang Panginoon sa iyo. Amen? Ang paningin po ng tao ay limitado. Amen? Halimbawa, ngayong umaga, ang nakikita mo ay hanggang dito lang sa lugar na ito. Nakikita mo ko, nakikita mong katabi mo, nakikita mong mga bagay sa lugar na ito, pero hindi mo na nakikita yung nasa labas. Hindi mo na nakikita yung nasa kusina. Hindi mo na nakikita yung sa second floor. Dahil limitado lang ang paningin natin. Pero ang Diyos, mga kapatid sa ating Panginoon, kahit saang lugar, nakaka-penetrate ang paningin ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin ng penetrate, tumatagos ang paningin niya sa apat na sulok ng lugar na ito. Nakikita niyang nangyayari sa labas, nakikita niyang nasa second floor. Amen. Kahit magtago tayo sa loob ng cabinet, ang paningin ng Diyos tumatagos sa pintuan ng cabinet. At malinaw niya pa rin nakikita kung anong nangyayari doon sa loob ng cabinet. Amen po ba? Amen. Kahit pa tayo ay nasa pinakamadilim na lugar dito sa mundo, maliwanag pa rin tayong nakikita ng ating Panginoon. Amen. Dahil gaya po ng binasa natin sa ating main text kanina, walang makakapagtago sa Diyos. Wala. Dahil lahat ay hayag at lantad po sa kanyang paningin. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao, masama at matuwid. Proverbs 15:3. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng matuwid. Maraming sumagi sa isip mo ngayon, kapatid ko sa Panginoon, kung nakikita pala ng Diyos ang lahat, lalo na ang ginagawa ng tao na masama, bakit parang hindi siya kumikilos? Bakit parang hindi siya nagpaparusa? Bakit parang hinahayaan lang ng Panginoon na nandiyan pa rin ang mga masasamang tao? Bakit hindi man lang sila nasagasaan? Oh, grabe ka naman. Bakit hindi man lang sila nakidlatan? Grabe ka naman. Bakit hindi man lang sila nilago ng lupa? Old Testament God, ikaw ba yan? Diba? Minsan naiinis tayo, nagagalit tayo, lalo na kapag nakakapakinig ka ng mga balita, di ba, na hindi maganda, negatibo, puro krimen. Di ba? Parang, amen. Naiintindihan kita, kapatid sa Panginoon, kung gano'n ang nararamdaman mo. Pero gusto kong malaman mo na ang Diyos po ay puno pa rin ng pag-ibig, habag at biyaya. Katunayan, tayo po ay nasa panahon po ng biyaya. Ito, grace period. Season of grace. Na kapag gumawa ka ng mali, di ba? Merong kidlat mula sa langit. Amen? Alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoon, masasabi ko po ngayong umaga, napaka mapagpasensya ng Panginoon sa panahon natin. Napaka mapagpasensya ng Panginoon sa panahon natin. Kahit anong gawin ng tao, na kahit masama na kahit labag na sa kalooban ng Panginoon, di ba? Parang tahimik lang ang Panginoon. Kaya napapatanong tuloy tayo, nakikita ba talaga ng Panginoon? Amen? Isang dahilan, mga kapatid sa ating Panginoon, kung bakit ganun lang ang Panginoon, parang hindi siya kumikilos, parang tahimik lang ang ating Panginoon, sapagkat po ang ating Panginoon, lagi po siyang nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao. Gusto ng Panginoon na maligtas pa rin ang tao. Amen? Ito na lang po ang maging encouragement at warning sa atin. Totoo na nakikita ng Panginoon ang lahat, pati ang ginagawa ng mga tao, pero parang hindi nagpaparusa ang Panginoon, mga kapatid sa ating Panginoon, sa ngayon po yun. Pero darating po ang araw na mananagot tayo sa Panginoon sa lahat ng ginawa natin. Hebrews 4:13, tignan niyo po ang sabi sa ating main text. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Anong sabi kasunod? At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Yes, sa ngayon, parang walang pakialam ang Panginoon, parang tahimik lang ang Panginoon sa langit, ang dami ng krimen, laganap ng kasamaan. Hindi man ba sila parusahan ng ating Panginoon? Total, nakikita naman pala ng Panginoon. Sa ngayon, yes, parang ganun lang. Amen. Tahimik ang Panginoon, pero sabi niya, magbibigay sulit pa rin tayo pagdating ng panahon ng ating sarili sa harapan at hukuman ng ating Panginoon. Amen. Opo, sa ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon, parang nakakalusot ang masamang ginagawa ng tao. Laganap ang injustice sa ating kapaligiran. Can you say amen? Amen.
Hindi nabibigyan ng hustisya ang mga dapat makatanggap ng hustisya. Parang unfair ang buhay. Sino sa inyo nakaramdam na ng gano'n? Unfair ang buhay. Gusto ko makita yung kamay. Parang unfair ang buhay. Sige, gusto ko makita yung kamay. Parang unfair ang buhay. Sino nagsasabing unfair ang buhay? Amen? Hallelujah. Ang masamang balita ngayong umaga, unfair naman talaga ang buhay. Life is unfair. Yun po ang totoo. Can you say amen? Amen. Pero sige lang, kapatid ko sa Panginoon, nagsabi ang Panginoon, magbibigay sulit tayong lahat sa Kanya at naniniwala ako na ang Panginoon ay hindi po masama at baluktot na Panginoon na kapag nasa harapan na tayo ng Diyos, harapan na tayo ng Panginoon Diyos, pantay-pantay na at patas ng lahat. Masusuhulan natin ang tao pero hindi po ang Panginoon Diyos. Mabobola natin ang tao pero hindi po ang Panginoong Diyos. You can fool man, but you cannot fool God. Amen? Kaya nga po ito ay babala sa mga gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Lalo na sa mga oras na ikaw ay nag-iisa, maraming tumatakbo, umiikot sa iyong isipan. Amen? Total, wala naman dito si Pastor, wala naman dito yung mga kapatiran. Ako'y malaya, kapatid sa ating Panginoon. Kita ka ng ating Panginoon Diyos mula sa langit. Hallelujah. Thank you, Lord. Dahil dito lang po sa mundo ang hindi patas. At nais ko pong sabihin, kapatid sa ating Panginoon, na may katapusan ang lahat dito sa mundo. Darating po ang araw na iiwan natin itong mundo at doon sa hukuman ng Diyos na buhay, magiging patas po ang lahat. Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay, sa ating kapaligiran, nakikita po ng Panginoon ang lahat, magtiwala ka sa Kanya. Amen. Meron nga pong quote, ang ganda nito, God sees all and knows all. We may never understand why things happen or why it is happening to us. Trust God no matter what. Maraming mga pangyayari tagpo sa iyong buhay, hindi mo naiintindihan. Lord, bakit? Nakala ko ba? Nakakakita ka? Why is this happening to me? To us? Sabi ng Panginoon Diyos, trust God no matter what. Lord, parang unfair. Injustice. Ang gulo. Hindi ko maintindihan. Trust God no matter what. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. At sa isang banda naman po, mga kapatid sa ating Panginoon, ito naman po ay kalakasan sa mga gumagawa ng matuwid at mabuti. Dahil nakikita ng Panginoon ang lahat. Anong ibig sabihin? Mas lalo mo pang pag-igihan at pagbutihan ang mga ginagawa mo, lalo na ang mga ginagawa mo para sa ating Panginoon. At yun po ang magdadala sa atin sa second point. Amen? 2 puntos lang po ito. Praise God. Pangalawa, pag-usapan po natin, the eyes of the Lord focus more on the righteous. The eyes of the Lord sees all, pero second point, the eyes of the Lord focus more on the righteous. Ang CCTV po, nakalagay lang sa isang sulok. Amen? Minomonitor ang isang area. Yung mga dumadaan doon, yung mga naglalakad doon. Pero kapag ang CCTV na may operator ay may napansin na kakaiba o nakatawag ng kanyang atensyon, di ba? Yung operator doon sa CCTV, bigla niyang i-zoom in o i-enlarge yung kanyang monitor. Ano yun? Ano yun? Di ba? I-enlarge siya, bigla i-zoom in niya. Amen? Yung video para ma-focus at makita niya ng malinaw yung nagaganap at nangyayari na nakatawag ng kanyang pansin. Ano yun? Ano yun? Parang ano dyan parang may kakaibang mga ano dyan, nalakad to parang, may nakakapagduda yun amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang mga mata po ng Diyos, listen po, ay nakatingin po sa lahat, pero merong mas tinitignan ang mga mata ng Diyos. Yes, nakatingin ang Panginoon sa lahat, pero meron siyang mas tinitignan. Iba ang tinignan kaysa sa tinitigan. Amen? Tinignan mo lang, tinignan. Pero di ba, kapag may nakatawag ng pansin mo, di ba, tinitigan mo. Amen? Lahat ng lalaki sa classroom nyo, tinitignan mo lang. Pero kapag dumaan na yung crush mo, di ba?
Ibang tinignan kaysa sa tinitigan. Amen po ba? Amen. Ganun din po ang Panginoon. Kanina sa first point, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng tao. Itong second point, ang mga mata ng Panginoon o ang CCTV ng langit ay mas nakafocus sa mga taong matuwid o namumuhay ng may katuwiran. Ang CCTV, pwede mo i-focus. Ganon din ang CCTV ng langit. Ano yun? Amen? Psalm 34:15, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig. Iba ang tinignan kaysa sa tinitigan. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katitig. Praise God! Amen? Ang mga tao po sa panahon natin ngayon, gagawin po ang lahat para mapansin ng ibang tao. Can you say amen? Para mapunta sa kanilang spotlight ang camera, para makilala sila, para sumikat sila. Laganap ngayon sa social media, di ba? Post mo lang, makikita na ng mga tao. At napansin namin ni Rolin, amen, yung mga vloggers, di ba? Na ang content nila ay kalokohan, kabastusan, hindi kapupulutan ng aral, sa madaling salita, hindi righteous. Pero di ba, sila ang maraming views, sila ang mga sinishare ng mga tao. Tama po ba? Grabe ito, ang daming views nito, di ba? Pero yung mga ginawa naman nila doon sa ano, iba talagang tao, iba talagang panahon ngayon, amen? Pero para sa akin, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, hangaan man sila ng sanlibutan, lagi man silang panoorin ng sanlibutan, pero kung wala naman sa kanila ang pagtitig o pag-focus ng Panginoon, anong saysay ng kanilang ginagawa? Amen. Yung kasigatan nila, hanggang dito lang yun sa lupa. Amen? At ikaw ngayon na aking kapatid, nais kang palakasin ng ating Panginoon. Hindi ka man hangaan ng mga tao sa ginagawa mo. Hindi ka man palakpakan ng mundo sa ginagawa mo. Hindi ka man ma-appreciate ng mga tao sa lugar ninyo. Pero kung ang ginagawa mo naman ay matuwid at para sa Panginoon, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Bakit? Dahil sabi ng Bible, nakatitig ang mga mata ng Panginoon sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Huwag mong hanapin yung palakpak ng mga tao. Ang hanapin mo ay yung pagtitig ng Panginoon sa iyo. Iyon ang mas mahalaga, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi na baliwalain ka ng sanlibutan, huwag ka lang baliwalain ng Panginoon. Amen. Amen? Yung pagpunta sa church, hindi yan attractive sa tao. Yung humayo at magbahagi ng salita ng Panginoon, hindi yan attractive sa tao. Yung umawit ng papuri sa Panginoon, hindi yan attractive sa tao. Yung ipagamit mo ang buhay sa Panginoon, hindi yan gusto ng tao. Pero sabi ko nga, hindi na baling, hindi ka pansinin o hindi ka attractive sa mga tao. Tandaan mo, napapansin at nakatitig sa iyo ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Yun po ang mas mahalaga. Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Ikaw, kapatid sa Panginoon, na namumuhay ng may katuwiran, ang magandang balita, ikaw ang focus ng Panginoon. Amen. The eyes of the Lord is looking upon you. Amen? Kaya kung ginagawa mong matuwid, naglilingkod ka ng buong puso sa Panginoon, ikaw ang focus ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo ngayong umaga, ikaw ang focus ng Panginoon. Ikaw. Amen? Tuloy mo, napakaganda nun. Ang Panginoon Diyos sa langit. Amen? Nakatitig, nakafocus sa'yo. Amen? Diba may mga tao na gusto nila, lagi silang tinitignan, lagi silang na-appreciate. Amen? Paano pa yun? Ang Panginoon Diyos, diba? Na-appreciate yung ginagawa mo. Panginoon Diyos yun. Amen? Amen. Hallelujah! Ang sarap kaya sa pakiramdam nun, mga kapatid sa ating Panginoon, na tayo ay focus ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Amen? Dahil kapag ikaw ang focus ng Panginoon, may tatlong bagay na gagawin ng Panginoon na hindi kayang gawin ng mundo ito. Una, grace. Biyaya sa Tagalog. Amen? Yung biyaya ng Panginoon, kasama na dito yung pabor, kasama na dito yung pagpapala, kasama na dito yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay mo. Amen.
Kagaya ng nangyari kay Noe. Si Noah, sa panahon ni Noe, grabing napakasama ng mga tao. Para bang wala nang mapaglagyan ng kasalanan at kasamaan noong panahon nila. Pero si Noe, sa kabila ng mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, siya po ay nanatiling namuhay ng matuwid. At dahil doon, mga kapatid, nakatagpo siya ng biyaya sa mga mata ng ating Panginoong Diyos. Genesis 6, verse 5, tapos talon tayo ng 8, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Verse 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Ganon din po sa panahon natin, mga kapatid sa Panginoon. Pasama ng pasama ang mga nangyayari, ang ginagawa ng mga tao. Pero kung hindi tayo gagaya at mamumuhay pa rin tayo ng may katwiran, nais ko sabihin sa iyo ngayong umaga, makakatagpo din tayo ng biyaya sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord! Anong nangyari kay Noe? Naligtas siya at ang kanyang pamilya sa baha na nangyari sa buong mundo. Amen. Dahil nakatagpo siya ng biyaya sa ating Panginoon. Bakit siya nakatagpo ng biyaya sa ating Panginoon? Dahil siya ay namuhay ng may katwiran kahit ang kanyang kapaligiran namumuhay ng may kasamaan. Amen. Hallelujah! Ganon din sa iyo, kapatid, sa ating Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon sa darating na paghahatol dahil namuhay ka ng matuwid. Iingatan ka ng Panginoon saan ka man pumunta dahil nakatagpo ka ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Amen. Alam niyo ba yung katagana, you are the apple of my eye? Alam niyo ba yung katagana yan? You are the apple of my eye. Kapag sinabihan ka ng isang tao na you are the apple of my eye, ibig sabihin, napakahalaga mo sa tao na yun. Hey brother, hey sister, you are the apple of my eye. Parang gano'n. Anak, you are the apple of my eye. Darling, sweetheart, you are the apple of my eye. Ibig sabihin, napakahalaga mo sa tao na yon. At ito po yun, kapatid sa Panginoon, yung pinag-uusapan natin. Kapag ikaw ay namumuhay ng matuwid, ikaw ang apple of the eye ng Panginoon. Amen. Nakatitig ang Panginoon sa mga taong matuwid. Ibig sabihin, ikaw ang apple of the eye ng Panginoon. At ibig sabihin ng apple of the eye ng Panginoon, napakahalaga mo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Gaya po nang nangyari ulit sa panahon ni Noe, ang daming tao, kaya lang namumuhay sa kasalanan, pero may isang lalaki, yun nga si Noe, na nag-stand out sa paningin ng Panginoon. Bakit? Dahil siya'y namuhay ng matuwid. Kaya siya ang naging apple of the eye ng Panginoon noong panahon nila. Daming tao ng panahon nila, pero yung paningin ng ating Panginoon biglang napunta o na-focus lang kay Noah. Dahil si Noah lang ang nanatiling namuhay ng may katwiran sa panahon nila. Amen? Hallelujah! Ibig sabihin, kapatid sa ating Panginoon, na ibig sabihin na napakahalaga mo sa Panginoon, hindi basta-basta hahayaan ng Panginoon na mapahamak ka. Hindi hinayaan ng Panginoon na mapahamak si Noe. Gugunawin niyang buong mundo. Pero dahil namuhay si Noe ng may katwiran, nakatagpo siya ng biyaya sa ating Panginoon, iningatan at iniligtas siya ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa laging binabanggit ko sa panalangin tuwing umaga, Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na pag-iingat. Amen? Amen. Dahil hindi natin alam ang mangyayari. Hindi natin mababantayan ang aksidente. Amen? Pumapasok ako sa trabaho, sasakay ng jeep, sasakay ng MRT, maglalakad pa papunta sa trabaho. Pero wala po akong naalala, mga kapatid, na ako po ay napahamak o nadisgrasya. Wala rin akong maalala na nawalan o nanakawan ako ng mahalagang gamit. Wala. Amen? Di ba pagpapala ng Panginoon yun? Di ako na nawalan, di ako nanakawan, kumpleto akong umalis, kumpleto pa rin akong bumalik dito. Di ba pag-iingat ng Panginoon yun? Yun yung biyaya, yun yung pabor. Kapag ang Diyos nakatitig sa iyo, nasa iyo rin ang proteksyon ng pag-iingat ng ating Panginoon. Saan ka man mapunta, nakatitig siya sa iyo. Para bang sinabi ng Paulo, sige, subukan yung may gumalaw din sa anak kong yan. Di ba? Amen?
Mga kapatid, yun ang pag-iingat ng Panginoon. Napakalaking blessing na nun, kapatid sa Panginoon. Amen? Laganap ang mga masamang tao, nandiyan ang mga hold-upper, di ba? Nandiyan ang aksidente, hindi mo alam, di ba? Pero yun nga, kaya araw-araw, dito pagkagising ko, isa sa mga lumalabas sa akin bibig sa panalangin, Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na pag-iingat. Amen? Kaya yung ikaw ay maayos sa araw-araw, dapat lang na magpasalamat ka sa pabor, biyaya, pag-iingat ng ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ulit ang ating Panginoon? Hallelujah! Bakit nangyayari yun? Kasi sabi ng Panginoon, you are the apple of my eyes. Sabi ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Salamat. Thank you, Lord. Nakatagpo ka ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Kung ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, namumuhay ng may katwiran, amen, nakatingin, nakafocus ang Panginoon sa iyo. Ikalawang bagay, amen, nagagawin ng Panginoon sa iyo, attentiveness to prayer. Attentive ang Diyos sa iyong panalangin. Amen? Kanina binasa natin yung Psalm 34:15. Ngayon, kompletuhin natin. Psalm 34:15, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig. Kasunod, at sa kanilang daing, bukas ang kanyang pandinig. Wow! Praise God! Hindi lang nakatitig ang Panginoon sa iyo, pati ang kanyang pandinig, bukas sa iyong panalangin at sa iyong daing. Oh! Praise God, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. Maraming tao ang nananalangin pero sinasabi ng talatang ito, mas pinakikinggan ng Panginoon ang panalangin ng matuwid. Amen? Mas bukas ang pandinig ng Panginoon, mas attentive ang Panginoon sa panalangin ng taong matuwid. Attentive to their cry. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, bakit napakahalaga nito? Sapagkat lahat ng kailangan natin ay nasa Panginoon. Kaya nga nananalangin tayo sa Panginoon. Can you say amen? At ang gandang talata nito, bakit? Dahil mas pinakikinggan, mas tutugunan ng Panginoon ang panalangin ng taong namumuhay ng matuwid. Amen? Para bang dito sinasabi ng talatang ito? Para bang sinasabi ng Panginoon, sige anak, ano yun? Magsalita ka, makikinig ako. Oh, praise God. Diba? Lord, kasi ito, ang sarap nun. Sino dito? Amen. Gusto mong pakinggan ng Panginoon ng iyong panalangin? Ako, gusto ko. Amen? Hallelujah. Diba, ang sakit sa damdamin, no? Nananalangin tayo ng nananalangin, pero hindi pala nakikinig ang Panginoon. Diba? Parang nagsasaya lang pala tayo ng laway. Sasaya lang pala tayo ng boses. Amen? Kaya di ba, napakaganda, nasa ating pananalangin, siguraduhin natin, nakikinig pala ang Panginoon sa atin. Amen? Pero paano yung mangyayari? Kailangan, mamuhay muna tayo ng may katwiran. Amen. The eyes of the Lord, in specific ng Bible, are on the righteous. Righteous. Amen? Hallelujah. Praise God. Ilang pangalan nito. Pangatlo, panghuli. Amen. At pangatlo, concern and compassionate. Praise God. The concern and compassionate eyes of the Lord are always on us. Ang mga mata ng ating Panginoon ay palaging nasa atin. Amen. May mga tao kasi, kahit mananampalataya, na nakakaramdam ng tampo sa Panginoon paminsan. Wala sigurong pakialam ang Panginoon sa akin. Hindi siguro ako napapansin ng Panginoon. Amen? Kung kita ng Panginoon ang lahat ng tao, ang lahat ng ginagawa ng tao, amen, nais kong sabihin sa iyo ngayong umaga, nakikita rin ng Panginoon ang kalagayan mo sa umagang ito. Amen. Nakikita ng Panginoon ang bawat sitwasyon na kinakaharap ng tao. Nakikita ng Panginoon ang bawat paghihirap ng tao. Nakikita ng Panginoon ang bawat pangangailangan ng tao, lalo na ang mga mananampalataya na may takot sa Panginoon at patuloy na umaasa sa Kanya.
Psalm 33 verses 18 to 19. Tunay na ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya upang Kanyang mailigtas ang kaluluwa nila mula sa kamatayan at sa taggutom ay panatilihin silang buhay. Mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ba dumadating ang oras ng matinding pangangailangan? Amen. Subalit, kung hindi tayo mag-iingat, maaari tayong matukso, magmadali na gumawa ng hindi mabuti. Anong ibig sabihin ko? Diba? Yung mandadaya, manloloko, para magkaroon. Diba, ang daming scammers ngayon? Yun ang kanilang ginagawa, yun ang kanilang tactics, para sila ay magkaroon, mandadaya at manloloko ng tao. Amen. Kapatid sa ating Panginoon, listen, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, hindi mo kailangan mandaya. Ulitin ko, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, hindi mo kailangan mandaya. Kung anong pasok mo sa time in, mag-time in ka ng maayos. Kung anong time out, mag-time out ng maayos. Nandiyan ba po ba kayo? Amen. Iba kasi, di ba? Hindi ko masasabi po sa lahat, ha? Di ba? Sa palengke, di ba? Dadaya yung timbangan. Di ba? Pandaraya, panloloko. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, sasabihin ko sa iyo, lalo na dito sa mga nagtatrabaho, sa mga nagdenegosyo, gawin mo lang ang trabaho mo, manindigan ka sa katwiran, maghintay ka sa ating Panginoon. Sinasabi ng talatang ito, amen, na binasa natin, Psalm 33:18 to 19, ang iyong kalagayan hindi nakakatakas sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Handang sumaklolo at tumulong ang Panginoon. Sabi dito, at sa taggutom ay panatilihin silang buhay. Hindi hahayaan ng Panginoon na magutom ang taong matuwid. Amen. Hindi niya pababayaan na mapahamak ang mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? Panatilihin mo lang, ingatan ng iyong puso, saan ka man lugar naroroon, amen. Dalangin ko ng pangangaral na ito, tumimo sa puso ng bawat isa. Hindi mo kailangan gumawa ng mali, hindi mo kailangan magsamantala, hindi mo kailangan mandaya, hindi mo kailangan manloko. Kapatid sa ating Panginoon, amen. Manindigan ka sa katwiran, ang Panginoon nakatitig, nakafocus sa iyo, ikaw ang apple of the eye ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At sinabi ng talatang ito, anuman ang iyong kailangan, amen, handang tumugon, sumaklolo, tumulong ang ating Panginoon Diyos. Anong gagawin lang po natin? Amen. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid sa ating Panginoon, lagi kang tumawag sa ating Panginoon. Humingi ka lagi ng tulong sa ating Panginoon. Nakikita at naririnig ka ng ating Panginoon. Amen. Lalo na ikaw. Diba sabi ng Bible, kung sinong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw ba? Amen. Pababayaan ka ng Panginoon. Ikaw na anak ng Diyos. Amen. Napakaganda po ng sinabi dito. Amen. Praise God. Sabi dito, God sees your suffering sa iyong mga paghihirap and God wants to help you. God sees your weary soul, pagod na kaluluwa, and God wants to strengthen you. Nais kang palakasin ng ating Panginoon. God sees your dejected heart. Ibig sabihin, yung walang gana, walang sigla, matamlay na puso. God wants to refresh you. God sees your burden. Sino dito ngayon, may pasan-pasan kang kabigatan, diyan sa iyong puso, sa iyong buhay, God wants to carry that burden. God sees your brokenness, ang iyong kasiraan, amen, yung pagkabasag, brokenness, and God wants to make you whole. Praise God. God sees what you lack. Nakikita ng Panginoon kung anong kulang sa iyo, and God wants to fill that lack. Nais ng Panginoon na punan ang pagkukulang na yun sa iyong buhay. Ito pa, God sees your need, and God wants to provide your needs. Just remain faithful and righteous before the eyes of the Lord. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ang Panginoon ay merong mga mata na nagmamalasakit sa mga tao hindi na alam ang gagawin sa kanilang kalagayan. Amen. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, nakikita niyang lahat, walang makakapagtago sa Kanya, pero mas nakafocus o nakatitig
nakatitig ang mga mata ng Panginoon sa mga taong matuwid. Amen. Ngayong umaga, kapatid ko sa ating Panginoon, the eyes of the Lord. Hallelujah. Minsan ba, palakpakan, pasalamatan, pumilihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po magsimula lahat. Hallelujah. Aking dalangin ng simpleng pangangaral na ito. Amen. Ay totoong kinausap ka ng ating Panginoon. Kapatid, hallelujah. Thank you, Lord. Gusto kang tulungan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero meron siyang nire-require sa atin, amen, righteousness. Nakikita ng Panginoon ang lahat. Amen. Pero mas nakatitig ang Panginoon sa mga tao na namumuhay ng matuwid. Amen. Di mo kailangang gumaya. Amen. Sa kanila, na kung ano-anong ginagawa sa paaralan, sa trabaho, sa negosyo, hindi mo kailangan gumaya sa kanila, lalo na kung mali na ang ginagawa nila. Manatili ka sa katuwiran, amen, ikaw ay magiging apple of the eye ng ating Panginoon. At ang ibig sabihin ng apple of the eye ng Panginoon, amen, ikaw ay napakahalaga sa Panginoon. At nakita mo, yung tatlong bagay, kapag ikaw ay naging apple of the eye sa ating Panginoon, ang kanyang gagawin, amen, na hindi kayang gawin ng sanlibutan ito, matatanggap mo sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa iyo. Ikaw ang focus ng ating Panginoon. Ngayong umaga, hallelujah, thank you Lord. Lahat ay mga mananampalataya, tumanggap na sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Bubuksan po natin ang altar. Thank you Lord. Tayo po ay mag-altar call. Saan mang bahagi ng pangaral, kinausap ka ng ating Panginoon. Merong bahagi sa buhay mo, amen, na hindi mo alam ang gagawin. Merong tagpo sa iyong buhay na kapag ikaw ay malayo sa church, amen, na ikaw ay natutukso, na gumawa ng hindi mabuti, kapatid sa Panginoon, sabi ng ating binasa kanina, ang Panginoon, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lahat ng lugar. Kita tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ating ipaayos ang ating puso sa ating Panginoon. Lumapit tayo habang tayo maawit. Amen. Praise God. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa umagang ito. Nakita nga, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise your holy name. Praise your holy name. Let's pray. Hallelujah, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Naniniwala ako, nangusap ka, Panginoon Diyos, sa simpleng pangangaral na ito. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras, Lord, na kami, O Diyos, ay natutukso sa mga oras, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, hallelujah, nakokontrol ang aming sarili, Panginoon, sa mga oras na kami nakakagawa ng pagkakamali, Panginoon. Lord, narito ang iyong mga anak, patuloy mo ayusin ang aming puso, ang aming buhay, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hindi kami nakikita ng lahat ng tao, subalit ikaw, Panginoon Diyos, mula sa langit, ay nakikita mo kami sa umagang ito, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, speak to us this morning. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Nakikita mong lahat, maging Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Nakikita mong sitwasyon na aming kinakaharap, Panginoon. Nakikita mong kalagayan ng bawat isa, ang mga nabibigalang lubha, Panginoon, na sa umagang ito, Lord, ikaw ang magbigay ng kapahingahan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magsitayong lahat, tayo tumawid sa ating Panginoon. Aking kawigilan, ang iyong katapatan, pag-ibig
maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa bawat bilhanin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y daan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ang malakas na palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. We praise you, we worship you. Thank you, Jesus, Lord. We glorify your name. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasambang. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, itong pangaral na ito, the eyes of the Lord, ay isang babala, amen, sa mga tao na hindi gumagawa, namumuhay, amen, ang matuwid sa harap ng ating Panginoon. Pero ito ay isang encouragement, blessing, kalakasan, amen, sa mga taong naninindigan, namumuhay, amen, ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Praise God. Ngayong umaga, tayo po'y magsiyukong lahat. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong kagandang loob, sa iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ikaw sa langit, Panginoong Diyos, nakikita mo lahat ng nangyayari, lahat ng tao, lahat ng aming ginagawa, maging ang aming kalagayan, Panginoong Diyos. Ang aming eksaktong sitwasyon ay alam mo, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang iyong mga anak na nakapakinig ng pangangaral ng iyong salita ngayong umaga, na kami patuloy, Panginoon, na tumawag, humingi ng tulong sa iyo, Panginoon Diyos, at anumang oras, Panginoon, hallelujah, kung kami namumuhay ng may katwiran, palagi kang handang tumugon at magbigay ng saklolo sa bawat isa, Panginoon Diyos, lalo na kami na mga nananampalataya, iyong mga anak, sumusunod sa iyo, sa iyong mga salita at sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Lord, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, sa kanilang pansamantalang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan. Ibalik mo po kami sa susunod na gawain, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Pagpalain mo bawat hanap buhay, bawat negosyo, Panginoon, bawat pag-aaral, Panginoon Diyos, ng aking mga kapatid na ito, Lord God. Continue to bless them, Lord God. Hallelujah. Pour out, Lord God, your blessings, your overflowing blessings upon them, Panginoon Diyos. Huwag namin kalimutan ang iyong mga salita. Ito'y maging pundasyon at kayamanan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtuturo, pagtutuwid, Panginoon, pagpapalakas sa amin, Panginoon Diyos, sa iyong mga gawain, Lord. Uwi kami, hallelujah, aming baon, ang iyong mga salita na ito, uwi kaming may kalakasan at pagtatagumpay na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayong umaga. Ingat po kayo pag-uwi. Amen. See you on our Thursday midweek service. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.